So ngayon mga kababayan, no, ngayon pag-usapan ngayon natin to, no. So ngayon, syempre, regarding nga po dyan sa 20 pesos na bigas po na yan, ito naalala nyo to. Asidres Slums ex-DA Secretary Piñol. Rice prices soared as 70 pesos per kilo during Duterte term. Daldal ng daldal po itong si Sara Duterte sa 20 pesos na bigas. Samantalang no panahon nga po ni Digong, pumalo po ng 70 pesos per kilo. Tingnan nyo. O, di ba? 70 pesos no panahon ni Piñol. O, no panahon doon ni Digong. Alam niyo kakatawa dito? Nagrereklamo itong mga DDS na to sa 20 pesos na bigas. Kayo nga pinapakain nga ko ng bigas na may bukbok eh. Naalala niyo yun mga kababayan? Nung panahon po ni Digong, pumalo po ng 70 pesos ang bigas. Tapos, ang ginawa po ni Manny Piñol, di ba? Kumain kayo ng bigas na may bukbok. Hindi, actually naman mga kababayan, ako po, nakakain na rin po ako ng bigas na may bukbok. Kasi po sa Iloilo, di ba, ito sa mga farmer dyan, alam niyo yan. Tayo po, farmer tayo. Mag-aani tayo ng bigas, mag-aani tayo ng palay. Tapos, yung kaban-kaban po na yan, ibebenta natin. Tapos mag-iwan po tayo ng para pang konsumo natin. 3 months, 4 months, 5 months, depende sa susunod na anihan. Di ba? Tama, di ba? So ngayon, syempre tayo naman, wala naman tayo magandang imbakan ng bigas, binubukbok po talaga minsan yung bigas. Wala ka nang magagawa. Kinakain ko po talaga yon yung bigas na may bukbok. Pero ang point natin dito mga ka-streetwise, bilang DA Secretary, napaka-bullshit mo naman na sabihin na okay lang na kumain na may bukbok na bigas. Di ba? Dapat nga po yung bigas na may bukbok, dapat gumagawa ka ng paraan para hindi po ito mangyari sa mga farmer bilang DA Secretary. Pero nangyari po, ang ginawa po na panahon ni Digong, okay lang yung kainin ninyo. Well, consumable naman yan, pero ang pangit sa optics. Tinan nyo to tinan nyo kasi sa 70 pesos na bigas to, tinan nyo, ginawa ni Manny Piñol dito. Saan na ba yan? Ito. Tinan nyo. Mga bukbok sa bigas na ito na hawak ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Pwede ba bang sain? Yes. Tanong, pwede ba bang kainin? Yes. Bata pa ako, kumakain na kami ng bigas na nahugasan lang na may bukbok. Hindi ko lang alam kung yun ang dahilan kung bakit hindi ako tumangkad, pero sigurado, buhay ako. Hinugasan ito ng ilang beses ng kalihim hanggang sa humiwalay ang mga bukbok. Sa pangalawang hugas. Hiwalay yan eh. alam niyo bukbok mga kababayan, matigas na matigas na insekto yun. Matigas yun. Kasi tayo, kapag tayo po sa Maynila, hindi na po tayo makakain na may bukbok na bigas kasi po, hindi na po binibenta yan sa palengke. Hindi na po binibenta yan. Swerte nyo, kapag meron, malamang mura na yun. Pero kung makita nyo nga po yung bigas na may bukbok, ang ginagawa ko lang dyan, mga kababayan, kunwari, diba? Kasi wala kaming tambakan ng bigas eh. Kami sa Iloilo, wala kaming tambakan ng bigas doon. Nakatambak lang yun doon sa may bodega kong isa. So, pag ganyan mo yan, kita mo na yung mga bukbok, maglalakad-lakad na yan. Hindi, kinakain ko talaga yun, seryoso. Tapos, kapag hinugasan mo talaga yan, yung mga bukbok, magtataasan yan. Tapos, tatanggalin kong ganun yan. Tanggalin ko yan. Tapos, makita nyo, yung mga kinainan ng bukbok na bigas, may mga butas na yung bigas na yun. Tama, di ba? Sino nakakain na may bukbok na bigas dyan? Press 1. Hindi ko sa atin na-tolerate, Ang ibig ko lang sabihin dito mga kababayan, nagrereklamo kayo sa 20 pesos na bigas, kayo mga DDS kayo, samantalang kayo nung panahon ni Digong, pinapakain kayo ng may bukbok na bigas. Di ba? Di ba tama, di ba? Yung bigas na yan, pag may bukbok, may butas na yan, kasi doon na nga po kinain. Oo. Yung bigas na hindi na, pag bigas na hindi na. Kapag bigas na hindi mo na maihiwala yan, nakadikit na yan. Yan si Robbie Ong, nakakain na may bukbok na bigas. Hindi, consumable naman siya. Nakakain naman siya. Nandiri si Ma'am Joanne, Sigutin nyo nga natin to, Hindi, pero tama naman ako, di ba? Merong krisis ng bigas, nung panahon po na yan, 70 pesos nga po ang presyo ng bigas sa panahon ni Digong, tapos lalabas si Manny Piñol,
Okay lang, kumain tayo na may bukbok na bigas. Tingnan nyo naman yan. Anong klase yun? Hindi po katulad po ni PBBM, bumaba na nga yung presyo ng bigas, tapos nag-offer pa ng 20 pesos na bigas. Ayun po ang solusyon na maganda. Anong mas maganda? Kumain ng bukbok na bigas? O doon sa 20 pesos na bigas na bibili ninyo? O, ayun po ang point ng video po na to. O, di ba? O, continue nga natin tong kalokohan ni Boy Bukbok. Ng ilang beses ng kalihim hanggang sa humiwalay ang mga bukbok. Sa pangalawang hugas, meron pa rin nakalutang na bukbok. Ayan, oh, nakalutang na bukbok. So, hugasan na natin yan. Ay, DJ Byron. Kamay ko may bukbok. Pati dami ng tubig na dapat ilagay ay ipinakita rin ng kalihim. Pag ginanyan mo yung kamay mo, dapat yung tubig nandito lang. So, yan, tamang-tamang sukat ng tubig. Uy, may bukbok pa. Pero pwede na. 3 piraso, okay na yan. Ay, may lasa-lasa na. Konting bigas. Okay, so isahin nyo to. Pagkaraan ng ilang minuto, luto na ang binukbok na kanin at sa live telecast ng UNTV News noong Biyernes ay ipinakita ni Secretary Piñol sa publiko ang pagkain nito, pati na ng galunggong. Ito po yung kanin na may bukbok. Pwedeng kainin. Pakita ko sa inyo. Galunggong may formalin. Kainin natin. Walang formalin ito. Nilinaw ng kalihim na ang pagkain niya ng binukbok na bigas ay upang ipakita sa publiko na hindi dapat sayangin ito o itapon. Okay, sige. Hindi. Hindi kasi ang point dito. Hindi ko makuha yung logic dito eh. Sabi ni Manny Piñol, nung panahon nga po ni Digong, di ba? Kapag may bukbok na bigas, hindi dapat itapon. Hindi naman talaga dapat itapon yun. Tama naman yun. Especially kung tininim namin yun. Ako kumakain pa ako ng may bukbok na bigas pag ako nagtanim. Pag inani ko sa palayan ko, kakainin ko yun. Pero kayo ba? Pag may nakita kayo may bukbok na bigas sa palagi, bibiliin nyo ba? Siyempre hindi. Yung bibili nyo, yung bigas na walang bukbok. O, di ba nakuha nyo yung point? Nakakakain lang po ng may bukbok na bigas, yung mga farmer lang din po. Kasi po, kami mga farmer, yung sinabi ko nga kanina, magtatanim kami. Di ba? Magtatanim kami. 3 months yan, di ba? 3 months yung palay bago anihin. O, kapag nagbentahan na, ibebenta namin yung marami, mag-iwan po kami ng pangkonsumo namin. O, ngayon, pag kinonsumo namin yan, nakatambak lang po kasi yan sa gilid. Wala kami magandang tambakan. At ganoon din po yung mga iba na mga farmer. Pare-pares lang po kami. Ngayon, syempre nga po dahil nga po sa nakatambak lang po yan, pupuntahan po talaga ng bukbok yan. Di ba? So, ang kumakain po ng may bukbok na bigas, mga farmer din. O, di ba tama DJ Byron, di ba? Ganun yun eh. Hindi po kumakain ng bukbok yung mga bumibili ng bigas. Kasi hindi po sila sanay. Tayo mga farmer, sanay tayo. O. So, ngayon, ano sinasabi ni Manny Piñol na huwag niyong tatapon yung mga may bukbok na bigas. Hindi talaga namin tatapon yun kasi tanim namin yun. Anong klaseng utak yun? Oh. Nung panahon nga ni Digong, ganyan po klaseng solusyon, ang ginagawa nila, okay lang sa mga DDS, bakit ngayon 20 pesos na bigas ayaw ninyo? Di ba? Kayo mga DDS ayaw ninyo noon, 20 pesos na bigas ayaw ninyo? Samantalang pinapakain kayo na may bukbok na bigas, okay lang sa inyo? Oh, and by the way mga kababayan, kung bakit po talaga nagtaasan ng presyo ng bigas, actually ako talaga, nagtataka po talaga ako kung paano napababa yung presyo ng bigas. Hindi yung 20 pesos yung bukod na bigas. Diba, nalala nyo, diba, nung nakaraang taon, yung bigas natin pumalo pa ng 60 pesos. Mahal talaga yun, 60 pesos, mahal yun. Diba? Well, kung kukumpara mo naman sa ibang bansa, mura pa rin yung bigas natin, 60 pesos. Pero nung, dyan sa Amerika, DJ Baron, diba, mahal bigas dyan, diba? Oh, so ngayon, kung nung last year nga po, yung bigas nga po 60 pesos, ngayon pumalo na po siya ng 46, 45, may mabibili na po kayong ganun. So nagtataka lang din po ako paano nangyari yun kasi tandaan po natin, nagtaasan po ang presyo ng bigas ng panahon nga po ni Digong. Dahil nga po dito sa reservification law. O, di ba tama DJ Byron, di ba? Sa Amerika sobrang mahal ng bigas diyan. Oh, especially kung biryani rice pa yan, no? Hindi nga. So, ang point nga natin dito, tinan nyo ito yung topic ko kanina sa Facebook eh. So, tinan nyo kalokohan nga po ng panahon nga po ni Digong.
Sa totoo lang po, pinabayaan po talaga ni Digong yung agriculture ng Pilipinas. Especially nga po itong ginawa nilang recertification law nga po ni Cynthia Villar. Tingnan niyo ang NFA po dati, sila po yung nag-iimbak po ng bigas sa Pilipinas. Sila po, meron po silang karapatan para po mag-import ng bigas. For example, ngayon, mura ang presyo ng bigas. Ang gagawin po ng NFA dati, nung wala pang recertification law, bibili po ng maraming bigas. O, sobrang daming bigas bibili niyan, ang dami. O, tapos ngayon, hintayin muna na mag-anihan yung mga farmer. Ang una mo nagpapakonsumo sa mga tao, sa mga Pilipino, yung naani ng mga farmer. At pag yan ubos na po yan, syempre mawawalan na tayo ng stock. Ngayon doon na pa ilalabas ng NFA yung mga bigas na binili nila, na binili nila ng mura. So merong kakayahan po ang NFA dati na kontrolin po ang presyo ng bigas nung dati wala pang RTL. O di ba? Pero ngayon po, ang ginawa nga po ni Cynthia Villar, mga ka-streetwalkers, na pinirmahan nga rin po ni Digong, yung karapatan po ng NFA po na yan na mag-hoard po ng bigas para po papor sa mga Pilipino, pinasa po yan sa mga negosyante. O di ba, nakuha niyo yung point ko? Bakit may papasa yung hoarding ng bigas sa mga negosyante? So kaya nagtaasan ng presyo ng bigas sa mga ka-streetwise. Oh, ngayon, ano ba ang negosyo ni Cynthia Villar? Dali. Nagbebenta ng bigas. Ano pa negosyo ni Cynthia Villar? All day. Supermarket. Nagbebenta rin po ng bigas. So, naging kartel na po ang mga bigas ngayon. Ngayon, imbis po na NFA po ang may hawak niyan, mga negosyante na po, kaya nagkaroon po ng kartel. O, di ba? Ay, Diyos ko. Kaya ngayon, ito paano? Oh. Ang sabi pa dati ni Duterte dati, na kayang recertification law, maghintay tayo ng 3 years. Kasi po, gaganda naman po yung farming system natin. Kasi kikitain daw po sa taripan ng recertification law, ipambibili daw po ng mga traktora, pang-research, di ba? Ng mga facilities para po sa farmers po ng palay. So, saan napunta? Saan napunta yung kinita? Yung Dali, saan sila may-ari niyan? Yung Dali Grocery, Villar po may-ari niyan. Oh. So, saan napunta? Saan napunta yung kinita ng recertification law? So, isang malaking kapaltakan nga po talaga yung recertification law po na yan, na pinirmahan nga po ni Digong, tsaka ginawa nga po ni Cynthia Villar. Na ang nakinabang lang talaga dito, si Cynthia Villar din. Kasi nagbibenta po sila ng bigas. O, di ba? Oh. So, yun, no? So, kayo po mga kababayan, so ano po masabi nyo nga po dito? Sa pinakain po tayo ng bukbuk na bigas ng panon nga po ni Digong. Tapos ngayon, ayaw nila ng 20 pesos na bigas ng panon nga po ni PBBM. Di ba? Parang tanga lang, di ba? Pero sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So, thank you mga kababayan. And then, may last topic pa tayo. May isang topic pa tayo. Last na lang to.